Hello mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad, magandang araw sa inyo lahat. Andito na naman tayo sa ating niyugan at pinagpapatuloy natin yung naantalang paglilinis. Nabinbin ng ilang araw kasi ulan ng ulan. Laging umuulan sa kami mga trabaho rin yung ating mga kasama. Siyempre priority nila yung pang araw-araw na income, pang gastos sa pamilya. Ito naman kapag wala lang trabaho, saka namin ito ginagawa. So ito nga, andito tayo ngayon sa pinakadulong kantuhan ng ating niyugan. Ito naman ay nababalutan ng, nalilibutan ng kawad at pinalagyan pa natin ng mangilan-ngilan ng mga pusting semento para kahit matunaw yung mga posting kahoy, yung mga madri kakao na nakabugsok, ay merong maiwan na nakatayong poste. Yan. So eto, madali na itong gawa ng paraan. Lalagyan lang natin ulit yan ng mga poste ng madri kakao. Okay na ulit yan. Ito yung pinaka kantuhan natin. Itong kabilang ito mayroong ibang may-ari. Yang kabilang yan meron din. Ito may ibang may-ari din itong kabilang ito. At ayun nga, secured naman yung ating niyugan dahil nababalutan ng kawad. Halos eto, nung pagka bili natin itong niyugan na ito ay pinalagyan agad natin ang kawad. Buhay pa nun si Erpat, siya yung namahala nito noon sa paglalagay ng kawad. At siguro mga ano lang, kalahating araw na lang siguro ay matatapos na namin itong dinisan. Medyo talagang dito sa parting ito ay talagang napakagubat, matataas ang mga puno, ay ano. Pero yan ay mga ano lang yan, mga binunga. Binunga ba o minunga? Yung mga kahoy na malalambot na madali ding lumaki. Madali lang naman yung putulin, malambot ang puno. So mga hanggang hapon siguro ay tapos na kami dito. At maganda-ganda ng lakaran, maganda-ganda ng tingnan yung ating niyugan at hindi natatama rin yung magkakawit, yung mangunguha ng niyog na puntahan lahat ng puno. Kasi kapag sobrang gubat, kahit ako magkakawit, sasabihin ko wala namang bunga, saka na lang. Kung sobrang gubat naman ang aking dadaanan, diba? Siyempre safety first. Kung may malaking ahas sa daraanan mo, hindi mo nakikita. Samantalang kung ganito, hindi masyadong nakakatakot daanan yung ating niyugan. At yan yung ating mga katulong sa pagtatabas, paglilinis, ay talagang napakasisipag. Maya-maya lang ay kami aawas na. Kanina ay binulabog kami ng malakalakang pag-ulan. Pero pagkatapos ng ulan, ayan, ang init na naman. Talagang nambubulabog lang. Ayan o. Etong pataas na ito ay malinis na
ito na lang yung sa may papunta sa may kabilang dulong kantuhan na yan ang aming babanatan mamaya. Hanggang doon ito papunta sa may kalsada ay malinis na. Sabi nga kaaya-aya ng tingnan, hindi tulad dati na ako magka lapit na kayo hindi pa kayo magpangita dahil sa kapal ng mga kahoy. Yan, makatulong natin sila sa pangungupras. Siyempre sila rin yung katulong natin sa paglilinis dahil give and take din naman yan. Para sa kanila madali yung paggalaw, ang pagtatrabaho dito sa Nyugan, at sa aking side naman malinis tingnan yung ating property. So win-win ang bawat panig sa setup na ganito. Sila yung namamahala sa kukupras o pagbababa ng mga niyog dito. Ito, konting-konti na lang yan, oh. Ayan. Dito naman yung ating bahay kubo. Ito, pababa na ito ng kalsada sa Barangay Road. Iksa, ano? Kakain na? Nanunundo ka na? So ayan. Itong mga ano na yan, palapa ng nyug na yan, madali nang ipunin yan. Kapag uminit ang panahon, madali nang gawa ng paraan yan. At itong mga posting ganito, ipapaputulan natin yan na sagad para hindi mahirap magpison. Yung pison, yung dapa ng damo, tulad yan, oh, dinaanan ng pison, ayan, oh, ganyan. Dadapa talaga ang damo dahil mabigat yun na hinihila ng kalabaw. Yan, ito naman yung ating bahay kubo kung nasaan ang ating mga alagang ilang pirasong native na manok, at sa baba naman doon ay yung ating talagang tunay na bahay doon sa ibabang yun. So ayan mga kabrod, mga ka-exabrod, konti na lang. Sabi nga konting kembot na lang at tapos na kami. Mamayang tanghali pagbalik namin ay sure ball na ito. Wag lang ulit abalahin ng ulan. So see you mamaya para makita natin yung progress ng aming pagtatabas dito sa Niyugan.